Magandang hapon po. Ngayon, pag-usapan naman natin ang sirang plaka. Ang aso ni BBM at takdog ni BBM na walang iba kundi si Trillanes. Saan ba kumukuha ng pera si Trillanes para pangsampa ng mga kaso? Ang kapal-kapal na mga papel na ginamit. Sigurado yung ngayon lang gastos niya na sa papel pa lang nasa 50,000 na. Saan kaya siya kumukuha nun? Bayad pa ng abogado. Sabi niya si Digong kumukuha ng abogado, nagbabayad ay 150 million. Siya kaya? Hindi naman kapaniwala niya. Si kaya magkano kayo binabayad mo, Trillanes, sa abogado mo? Para makagawa ng reklamo na walang kwenta. Alam mo, ladies and gentlemen, nagsampa naman ngayon si Trillanes ng bagong reklamo laban kay Sara Duterte. Paulit-ulit na lang yan. Hindi siya nagsasawa. Ito ay sa kabila ng katotohanan, nakapag-file na rin siya noon at nakapag-file na rin ang grupo ni Father Flavio Villanueva at saka kay Madam Shelo Magno ng kaso na plunder at impeachment kuno laban kay Sara Duterte. Itong mga taong ito, tanongin mo nga sila bakit hindi sila nagsasampa ng kasong plunder impeachment laban kay Bongbong Marcos? Kasi sila po ay binibigyan ni Bongbong Marcos ng budget. May sikreto silang usapan. Yan ang pakatotohanan diyan. Kaya kayo mga attack dogs kayo ni BBM ay talagang ganun po ang mangyayari sa inyo. Ang akusasyon sa inyo ng tao, ang tingin sa inyo ng tao ay puro kayo attack dog. So ngayon, ito ipalabas natin yung sinampa na kaso ni Trillanes. Kasama daw niya bagong grupo ito na mga ilan bang civil society groups? Civil society groups din daw ito. Hindi ko alam. Civil society ba o military society? Kasi ikaw ay PBR ka. Tapos, ang pinili mong pangalan ng inyong grupo, yung pangalan ng mga traidor sa Katipunan noong araw. Alam mo sino mga traidor sa Katipunan noong araw? Grupo po ni Aguinaldo. Ang pangalan nila ay Magdalo. Ang kalaban po nila ay yung Magdiwang ni Andres Bonifacio. Kaya sa pangalan pa lang traidor na. Kaya grabe. Grabe pag traidor mo sa mga opposition. Binebenta mo yung mga kasamahan mo sa opposition dun sa kay Marcos. Naalala ko yan, ikaw pa ang sabi ni Madam Leni, ikaw ang dahilan kung bakit hindi nagsampa ng protest na pabilang uli na recount ng botohan para sa May 9, 2022. Ikaw, Trillanes, ang dahilan. Kumbaga, nilason mo yung utak ni Leni Robredo. Dapat sana makikita natin si Leni ngayon ng presidente. Kung hindi dahil sa kagaguhan ni Trillanes. Paano kasi utak traidor? Tapos kunwari kaibigan niya mga opposition. Pero ni minsan hindi man lamang siya bumabanat kay BBM kahit malay-maleta na ang ninakaw ni BBM ay wala pa rin siyang kwento kahit mga kasama niya ay mga walang salita laban kay BBM. Sila ni Childjokno, sila ni Madam Leila de Lima. Paano kayo mabibigyan, mapaniwalaan ng mga tao kung hindi kayo umiiyak sa matinding trilyones na nakawan sa flood control projects? At lagi lang si Sara Duterte sa Digong Duterte ang ngayon sa utak ninyo, mga siraulo na kayo. Maayong hapon sa akon nga kabats, si Luis Hilario, Fulgencio Rosete. Magandang hapon po. Andrea Max, ulol katoto. O bakit ako ulol? Kakampi mo ba siya, no? Ganito na lang ang usapan natin. Kayo, libre po kayo manood sa akin at mag-comment. Ayoko makipaglabanan sa inyo. Pero dahil tinawag mo akong ulol, okay lang sana ulol. Tinawag mo utak ko gago. O, ano ngayon? Isa pa pong salita. Kung pwede po, Andrea Max, maghumingi ng apology sa akin.
kung mag-argumento ka po, gamitin mo naman yung mga tamang argumento. Hindi magagamit yung salita na, iwasan natin salita ha, na tawagin mo kalbo. Okay lang siguro kalbo, wala, okay lang sa akin yun. Pero ibig sabihin, palatandaan po yan na wala ka ng argumento. Pag nagagamit, tumatawag ka sa isang tao na mga personal, tawag diyan mga ad hominem na mga pananalita, ay ibig sabihin po, natatalo ka sa debate. Okay? Andrea Max, natatalo ka sa debate ngayon dahil diyan. Sabi naman ni Kira Mayo, si Trillanes ang runner ni Marcos. Hindi lang runner, asong ulol ni kanyan. Maraming aso si BBM, si Anticlair, pero si Trillanes, ang asong ulol niya. Saan kaya ka kumukuha ng pera, pumunta ka ng Diheg, pamasahe? Sa papunta pa lang doon, kulang 100,000 gastos, pesos. Pabalik, another 100,000. Tapos, titira ka pa sa hotel doon, ikot-ikot ka pa. Siguro mga halos kalahating milyon ang ginagastos mo pag pumunta ka ng Diheg. Saan ka kumukuha ng pera, Mr. Trillanes? Di walang iba, kundi kay Lisa Marcos. Di ba? Hanggang ngayon, alam naman on record na, wala kapag nabanggit na pangalan ni BBM. Iyan ay sa kabila ng lahat na nagde-deliver ang iyong kababayan ni Saldico ng mali-malitang pera, 2 billion kada buwan kay BBM at saka kay Romualdez. Hanggang ngayon, wala ka malang sinabi si, ano ka ba klase? Can I believe in you that you are a crusader? How can you be a crusader if you are only hitting the small ones? 125 million kay Sara? Inahabol mo? Yung 1 trillion, hindi mo inahabol? Anong klase kang tao ka? That's the reason, Trillanes. You have to examine yourself. You have to reflect on you. Why? You ask yourself, why are you not now winning the election? It is because of your attitude. You have shown to be, my impression of you is you are a person who is not loyal to conscience and truth. All you are loyal to is money. Ganun naman po. Tapos sinayang mong pangalan, binuo mo doon sa Oakwood Mutiny. Bumuto pa ako sa iyo. Yan pala, sisirain mo lang pala pagtiwala ko sa iyo. So, if there is anything that I can say to you now is, you have breached the trust of the people who voted for you. Parang tinraidor mo ako. Marami kaming bumuto sa iyo sa panahon ng unang takbo ng eleksyon sa pagkasenador. Kaya ka nanalo ka ng unang takbo ng senador, kami ang dahilan nun. So, pag-inggit, pikit, Julie Sindol, Sarah Sherwin sa 2028 na kahit na sino pa sa Duterte family. So si Amida TV, para sa amin may tupak yan. Corazon Badayos, grabe ka kayabang Opaw, grabe ka daw ako, grabe kayabang. Ngayon dahil nagsabi ako, pag magsalita kayo po, gumamit kayo ng argumento. Bakit ako mayabang? Siguro hindi na pangit yung pangit siguro pag tinawag niyo ako mayabang. Sabihin niyo na mali ako at ipaliwanag niyo bakit mali ako. Okay? Kasi ako tinatawag ko siyang traidor kasi marami akong ebidensya. Okay? Tapos kung may magtatawag ng ad hominem dito, i-ban ko ha, tatanggalin ko. Si Ara Sausa, good afternoon attorney, God protect you. Guide you always. Tapos si Arnaldo Liorca Aguirre. Kabag-anak ko siguro yung client ko dati na si Colonel Liorca na dating hepe ng Pasay Police. Si Julie Lindol. Trillanes, asong tahol. Asong tahol. Danny Cruz, ikaw magkano? Ay, wala po ako magkano. Wala po akong tinanggap na kahit magkano. Dapat kung magtanong ka kung magkano, dapat may ebidensya ka po, Dani. Kasi kung halimbawa, matupak ako, ay kakasuhan kita. May pangalan ka pa naman dyan. Paano ka tatakbo? Makasuhan kita ng libel. Pero hindi po ako kakaso. Okay lang yan. Pero next time, you be a professional. Professional naman kayo mag-comment. Dapat ang pagka-professional na comment, yung basihan ninyo, meron kayong basihan, tapos kung pwede lang, gumamit po kayo ng dissenting salita. Ganun lamang po. At para masaya naman ang ating usapan. Pwede kayo tumawag sa akin, gago, okay lang yan. Kalbo, okay lang sa akin yan. Tanggap ko yan.
Pero, pangit siya pakinggan. Kung maiwasan nyo na lang. So, Danny Cruz, ikaw, ayan. Si Kier Mayo, si Trillanes, ang runner ni Marcos. Okay. Tapos si Andres Max, ulol katuto. Yan, mga kaso mo yung ulol. Siguro, maganda siguro, i-banner kita. No, i-block na kita. I-block. Yan, block. Block, 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 block. Block, block, block. I want my block, block, block. O, binlock na kita. Ito, hindi ka pa, ito, i-block kita. Hindi nagtutuloy-tuloy, mahina signal. Ayun, user was blocked. Okay. Si Fulgencio Rosete, sayang ang pera ng taong bayan ginagamit para pabagsakin. Magkano yung binibigay sa iyo? Ni Lisa Marcos. So, nagtatanong ako magkano kasi saan mo kukunin yung makapal-kapal halos 5 rim ng bond paper? Saan mo gagastusin? Nagbayad ka pa ng abogado just because of that. Tapos hindi ka man kumakaso sa ibang mga kurakot, 'di ba? Kung kurakot si Lisa, si Sara, bakit sa kanya ka lang nagkakaso? 'Di ba? Tapos si Hoya Estrada, Sir Toto, tirador, mabuhay po kayo. Di Lascano, good afternoon, Sir Toto. Sir Toto, maniwala kay Trilling. Ay, nakakuan kasi, nakasalitang Chinese eh. Naka-Chinese characters, kung sino man. Si Boyski Maranan, Sir, naging balimbing yata. Hindi po ako balimbing. Nang kinapakan ng binasura ng nilabag ng kaibigan mo na si Marcos, si Remulla, ang batas sa kidnapping at kinidnap na ng tao, go against ako doon. Bawal yun. Hindi yun makatao. Okay? Yan, hindi po ako balimbing. Ako po ay tapat sa batas, tapat sa katotohanan. At ang katotohanan naman dyan ay mga kurap ang kinakampihan ninyo, 'di ba? Si Marcos kinakampihan niyo, hindi kurap 'yan. Tapos makakaliwa na 'yon, mga dilaw, dahil si Trillanes nakipagligawan, nakipagtulog sa magnanakaw. Kaya gusto niya tatakbo daw, suportahan si BBM at saka si magsanib pwersa si BBM at saka si Risa Hontiveros o di kaya si Lenny. Huwag niyo nga guyuin si Lenny, bakit hindi kayo pinapatulan ni Lenny? Hindi nagpapakita si Lenny sa inyong mga gathering. 'Di ba? Labay Balya, lovely Balo. May ebidensya ka pala eh. Marami tayong ebidensya. Si Trillanes lang walang ebidensya. Si D.L. Lascano, pahirap yan sa mga professional sa salarin sa CPD law. Wala namang kwenta, pera-pera lang pagsiseminar. Okay? Ang inabas ng ebidensya, number 1 evidence ko na lagi siya pumupunta sa dihig. Ang gastos kay anak halos kalahating milyon yan. Pangalawa kong ebidensya, laki ko magkaso sa huling kumaso siya 10 rim ng bond paper. Magkano isang rim? 300 pesos. So sa 10, 3,000 na yon. Tapos mag-print ka pa, ang gastos mga 6,000 na toner. Tapos magpanotaryo ka pa. Tapos magbayad ka pa ng abogado. Magkano, saan ka kumukuha ng pera, Trillanes? Yan ang tanong ko. Paano ginastos mo dyan sa pagsampa ng kasong yan? Sino pa? Si Ara Sausa. Thank you, attorney, for all your help and effort to educate us, your viewers. Kung para makilala nyo po yung totoo sa peke, titignan nyo ang galaw niya. Kagaya kay Trillanes, ang galaw niya po, ang daming ginagastos. At walang ibang kinakasuhan, mga Duterte lang. Yan mga galawan na mga traidor na galawan. Gusto lang kumita. Sino naman nagbibigay ng budget? Tsaka sino pa? Alam ko naman, wala naman siyang pera. Natanggal na siya pagka sa military. Siguro nagtuturo pa siya siguro sa ngayon sa UP. Magkano naman sweldo ng pagtuturo ng professor? Kunti lang. Tapos saan ka kukuha ng pera pambayad sa abogado? Hindi mo pa naman sariling kaso yan. At hindi naman kasong makabayan yan, Trillanes. Kaso yan ng mga nagiging asong ulol na sinisilbihan mo si BBM. Ganun lang po kasimple. Lechong Channel, Duterte here, Ernesto, I salute you, Toto. Kausing, malinaw kang magtalakay ng mga paksa. Tapos si Ameda TV, attorney, wala naman
akong masasabi na lagi lang nasa tama, parati ka lang nasa gitna. Salamat po. Marcelo Olivera Dumangkas. Trillanes, the best pag gumilos. Sure ball, di tulad, ay, okay lang yung mga ganong salita. Walang problema yan. Huwag lang kayo ito magiging yung mamimirsola lamang salita. Okay, welcome. You are welcome, Marcelo Olivera Dumangkas. Kahit na wala sa lohika yung pag sinasabi mo. Traidor kasi yung Trillanes eh. Okay? Ramoncito Tugunon. Abaw, maayo nga tao. Sino maayo nga tao? May Mr. Tugunon. Kano naman si Colonel Tugunon, ng amigo ko. Ernesto, tapos sana tumalakay ka din sa mga ginagawa ni Sara bilang BP at kung tumutulong siya. Ay, hindi naman siya importante. Tumatahimik naman siya eh. Mas maganda, mas importante yung mga galaw nila ng mga magnanakaw. Rian, kinakampihan mo rin ata kakampihan ko si Sara, wala naman sa kasalanan na. Natatawag nyo lang lusay, hindi naman totoong lusay. Sabihin niya, ano ba katwiran nyo? Tanawag nyo lusay dahil sa Merigris Piatos? For all you know, dapat yung malaman, ang tinatalakay ninyo ay yung tinatawag na confidential fund. Pag confidential fund, matanong kita, Rian, kung may utak ka, paano mo ibibigay ang resibo sa COA, sa Commission on Audit, kung ang hawak mong pera na gagastusin ay pang-intelligence fund at saka confidential fund? At para malaman mo, ano ba yung confidential fund at intelligence fund? Yun po ay mga sikretong pera na ginagamit lamang po pambili ng impormasyon. Pagbili ng impormasyon mula sa mga, halimbawa, mga NPA, papasok sa school. Paano mo malalaman ang mga galaw ng NPA sa loob ng mga eskwelahan natin? The only way is, bilhin mo rin ang mga kasama nilang NPA. Doon ka magbabayad ng pera para mabili mong impormasyon. Kagaya rin po sa kay Bin Laden, hinanap siya ng 2 babae na member ng Central Intelligence Agency o CIA ng Amerika para bago nila natagpuan si Bin Laden na sa loob ng Pakistan Military Academy nakatira, nagbayad muna ng isang Ferrari na bago, brand new. Magkano 30 million sa Philippine peso. Binigyan nila ng Ferrari yung isang tao kapalit ng telephone number lamang ng tauhan ni Bin Laden. Tapos sa ating sa SAF natin, SAF 44, paano nila natagpuan doon si Marwan? Doon sa Mama Sapano. Sapagkat po, binayaran ng FBI, Federal Bureau of Investigation ng Amerika na nagkapagtrabaho kay Noynoy para mahaglap si Marwan na bomber, number 1 bomber in Asia. Nagbigay sila 60 million pesos doon sa tauhan ni Marwan na katabi niya lagi. Ang 60 million pesos po, ang kapalit niyan ay cellphone number lamang. Para kung saan man siya, nandun si Marwan. I-triangulate mo lang sa GPS ang cellphone number, makukuha mo na kung saan si Marwan. So ganun po ang function ng tinatawag na intelligence fund. So kasi pag binanggit mo ang pangalan ng binigyan mo ng pera, chances are baka patayin siya ng mga kagaya ni Marwan. Papatayin siya ng NPA, papatayin ng MNLF. Hindi naman MNLF, kundi yung mga grupo ng ng mga bomber. Ganun po yun ang katwiran kung bakit may Merigris Piatos ang nakalagay na resibo. Okay? So hindi po siya lustay. Okay? Salita lang ni Insurrecto yan lustay. Tsaka ni Colex, mga salita na binigay nila, pero wala naman silang ebidensya. Although it is possible na binulsa ni Sara ang mga pera sa confidential fund. It is only a possibility. But until now, we do not know kung may ebidensya kung nagnakaw ba talaga. Okay, ganun na po yan. Dito, basahin natin si Lilibeth, expose si Erwin Tulfo. Marami account yan sa abroad. Yan. Hagilapin natin si Erwin Tulfo. Screen recording done. Okay, salamat. Tapos si Gene Hinaro del Rosario.
DDS ka pala. Okay lang, mas maganda pa DDS kaysa BBM. Kaysa yung dilawan na wala namang ginagawa, nakipagkutsabahan sa mga sa mga nakawan. Oh. Okay, tapos si Rian, kung may ebidensya kayo po, hindi po ang kakaso niyan ay yung ating ombudsman. Kasi ginawa nga sila diyan. At kung ang ebidensya ko, nakikita ko yan sa mga bali-balita. Pero kung may ebidensya ako na hawak na papel mismo, ay ako na mismo ang kakaso. Kagaya kay Erwin Tulfo, kinasuhan ko po sa Senate Electoral Tribunal kasi may ebidensya ako. Ang objective ko ay matanggal siya sa Senado dahil siya ay Amerikano. Okay? Si Edward Tuason, Trillanes, wala na, di na dapat iboboto. Alam niya na hindi na nga siya nananalo eh. Tatakbo pang presidente. Tapos sa Wilbert Miralles, di naman. Wag na tayo maggawa ng mga ganon, mga dissenting mga sagot natin. Magpag-aralan natin kasi ako may palingkero din ako eh. Pero kasi iwasan natin yan. Okay? So Wilbert Miralles, last kayo ni team here. Let's go. Tapos Richard Paul Kahapay, tumigil ka na Toto. Okay na, di mananalo si Sara nyo. Ay okay lang yung mga ganitong salita. Welcome po Richard. Opinion mo po yan. Pero sa opinion ko po, pasensya na po. Kung hindi mo matatanggap, sigurado po ako na si Sara Duterte mananalo sa 2028. At isa pang sasabihin ko na sigurado ay ang sa mga 12 senador na mananalo sa 2028, alam mo sino? Mga taga-Visayas at taga-Mindanao na kandidato. At ay mga kandidato sa Luzon na suportahan ng mga leader ng Mindanao at saka Visayas. Okay? Diyos Koro, bakit wag nyo sinong kakasuhan? Tapos Panoy Pichanko, DDS ka pala sir, dapat fair ka mag-vlog. DDS, okay lang. DDS ang tawagin yung DDS. Fair naman ako mag-vlog. Ano naman sasabihin ko na maganda, aber kay Trillanes? Fair ako. Fair ako, sinasabi ko, in-expose ko siya. Kung fair ako, ano masasabi ko na maganda, aber? Kay BBM. Wala, kasi pag nanakaw lang naman, yan ang pinaka-fair. Yan ang katotohanan. Kung magiging fair tayo, hindi po tayo magiging fair sa tao. Fair tayo sa batas. Okay? So nagkataon na naman dito na pabor kay Duterte yung batas. Kagaya ng pagkidnap. Bawal yun. So kaya kinikriticize ko sila. Yung kumakampi dyan, si Trillanes, si Ka-Insurrecto, si Bad, sino-sino pa, ay sinasabi ko tahasan na mali yan at kinakampihan nyo, mali. Hindi po pwede yan. So ibig sabihin, pag kinampihan nyo yung kamalian, wala rin kayong kwentang tao. Ganun lang po kasimple. Sabi ni Rian, lustay naman talaga. Anong lustay? Ano ibig sabihin lustay? Nanakaw? Hindi po. Wala po kayong katibayan na nagnakaw si Sara. Pero pwedeng nangyari na nagnakaw siya. Okay? Wala lang tayong ebidensya. Joy Chan, Toto, traidor na nagpakulong ng presidente. Kaya ba natin yon? Ano na sabi mo? Traidor na nagpakulong ng presidente. Sino si Trillanes? Si Trillanes, traidor yan. Si Rian, Weha, okay, hinaylasak. Dito to, Dr. Toto, kanina namalingki ako dito, ako sa China. Alam nila na di ako Chinese, kaya tanong talaga tagasan ako, sabi ko, Philippine, tanong, president mo, nag-cook sabay-sabay? O, yun. Nag-cook, nag-cocaine. Si Marcos. Si Rian, okay ka talaga, okay, Arsoke. Si Trilla is, bakit sino pang press? Anyway, Rian, sino pang iba? Drawback, Vibranium. Katulad sa SAP 44. Si Marwan, Chismoso, Renan, Trabaho, Richard, Paula Kahapay. Okay, dami nyo, Argo. Tapos Raymutan. Mga tanga, yung mga nagsasabi ng lustay. Tanga talaga. Kasi wala naman kayong ebidensya. So, Roberto Tubil, engineer, tanong lang sa inyo kung hindi corrupt ang mga Duterte, paano nila na-afford? Ganito lang masasabi ko, wala akong sinasabi na hindi sila corrupt. In fact, lahat ng politiko po corrupt.
pero wala akong ebidensya ngayon na may mininakaw sila. Okay? So, magbayad ng 150 million, hindi po totoo yan. Yan ang kasinungalingan ni Trillanes. Ebidensya ko na nagsisinungaling si Trillanes. Saan ka kukuha? Magbabayad ka 150 million? Bakit mo ko babayaran si Kaufman? Mahina naman na abogado. Ganoon lang kasimple. Hindi po totoo yan. Huwag ka maniwala yan sa 150 million na kwento ni Trillanes na nabayad doon ni Duterte. Ikaw, Trillanes, pag makita talaga kita, sisigawan kita sa kamakon mo sa mga imbento mo na kwento Riyan, nagmatino naman si PBBM. PBBM, yan ang hindi lang lustay yan. Ubusay yan. Ubusay. Jolie Orbistondo, paano na tralala na siguro yan si Trillanes. Dilas ka na kapag tinira bangag na gobyerno, DDS, na agad, yun nga DDS kayo takatang mga adik. Tapos yung mga nakawan sa baha, sinisisi kay Duterte. Ano bang mga logic ninyo? Si Ricky Esquilona, balimbing. Hindi po ako balimbing. Tapat po ako sa batas. Sila lang ni Inso ang mga balimbing. Nagbabalimbing na tumatanggap kay BBM. Yan ang katotohanan dyan. Hindi ako nagbabalimbing. Dinidipinsahan ko si Duterte dahil binasura, tinapakan nila ang batas laban sa kidnapping at kinidnap nila ang tao. Hindi ko halimbawa sa tingin mo guilty si Duterte. At bakit ka gumawa pa ng isang krimen? Ang krimen ay hindi nababayaran ng isang krimen. At kung may nakita kang taong kinakasuhan ng murder, bakit mo patayin ang taong kinakasuhan ng murder? 'Di ba? Kaya mali talaga yung mga argumento mo. Nagbalimbing ako. Hindi po ako nagbalimbing. Kayo lang nagbalimbing sa katotohanan tsaka sa batas. Sino pa? Okay. Mamaya ko na kayo balikan. Mag-vlog muna ako. Ito po muna yung kaso. Sumampa na po ng kaso kanina si Trillanes. At kasama niya daw, sumampa ng kaso sa ombudsman para sa plunder daw laban kay Sara Duterte. Pang ilang beses na ba niya sinampa ito? Pailang ulit na to? Tapos bago sa kanya, may nagsampa na grupo nila ni Madam Cielo Magno tsaka ni Father Flavio Villanueva. Pareho din ang laman ng reklamo. Pag binasa mo, ayan siya. Pareho din, kumbaga ginastos mo lang ng mga papel. Nagsayang ka lang na magbigay ka ng mga basurang papel. So basura talaga yung reklamo mo kasi paulit-ulit. The silent majority daw. Ito mga, pag sinabi mo the silent majority, yan po yung mga, ang tawag ko dyan, yung mga the greatest pretenders of all time. Bakit kayo naging majority? Ano ba siya na maging majority kayo? So ang grupo ni Trillanes dito, TSM daw, the silent majority. Ang grupo naman ni Father Flavio Villanueva na nagsampa nung una, yung December, ay iba namang grupo yon. So, dami nyo na nagsampa ng biyakuan. Bakit hindi kayo nakapagsampa ng kasong pagnanakaw kay BBM, Trillanes? Grabe ka. Nakikita ka sa galaw mo. Kung totoo nga tao, dapat nagsampa ka rin kung nakaipon ka ng dokumento, dapat nagsampa ka rin kay Trillanes, kay BBM. And because of that, there is nothing more I can say except that you are just a shit. Ito naman si Father Flavio na umami na dating adik pero ngayon ay naging pari na. Ito, tingnan natin si Father dating adik Flavio Villanueva. Sinasabi ko lang dahil umamin siya. Hindi ako nag-akusa, kundi sa kanya rin nanggaling yan. Ito si Father Flavio. Sabi kay Father Flavio, mukhang hindi yan. Ito. Ito. Hihihi. Ito. Ito po si Father Flavio. Balita to sa CBCP News. Siya po ay awardee ng Ramon Magsaysay award. Parang Nobel Prize sa Pilipinas o sa Asia. Tapos, isa siya nagsampa.
So, ang problema lang yan is sa paniwala niya, okay lang din. Paniwala niya yan eh. Wala tayong magagawa. So, anyway, hanggang dito lang mang pang vlog ko. Mamaya mag-vlog na naman ako. Pocholo Pacho, sabi mo noon, si Digong ang malamang na utak sa pagpatay. Sabi ko malamang. Pero napatunayan ko na po ngayon na wala. Si BBM pa ang malamang na utak. Kasi nga wala akong ebidensya noon. Pero sigurado ako na pinaka-mastermind sa ngayon ay si Bantag. Sa ngayon, wala pa tayong alam kung sino sa likod ni Bantag. Pero kung ako tanungin mo, si Bantag lang yan. Hindi naman si BBM, in fairness kay BBM. At hindi naman si Duterte. Okay? AM, pinipili lang ba nabasa na matandang ito? Pinipili. Bakit? Ngayon ko pala nakita yung sulat mo rito. Bakit ko pinipili? Yung iba pa ulit-ulit na po kasi. Kaya hindi ko na binabasa. Okay? So, Babes Golden Heart. Paano ka maniniwala siya? Sabi mo na hindi binayaran ng abogado. Sino? Sino ba sinasabihan mo? Trillanes, tinatanong ko kung saan siya kumukuha ng abogado. Tapos yung sinasabi naman ni Trillanes na 150 million daw binabayad ni Duterte kay Atty. Kaufman, that's a lot of nonsense and it's not true. Wala pong abogado na maniniwala sa inyo na ganun ang bayad sa abogado, 150 million. Di naubos na sana pera ni Duterte kada buwan, 150 billion. O nakailang buwan na, nakasampung buwan na. Di 1.5 billion? Saan mo kukunin ng 1.5 billion? Babes, Golden Heart, na madaling maniwala sa kasinungalingan ni Trillanes. Amboy Plies, ikaw mag-impento, wala kang alam. Abogado po ang tinapos ko, kaya marami akong alam sa batas, kaya huwag ka magsalita ng ganun. Tapos Solar Richel, huwag niyong pagbintangan si BBM dahil, pagbintangan, hindi pagbintang yan. Pruwiba na po na nagnakaw ng mali-malitang pera. 2 billion kada buwan. Ano na may ebidensya na tayo, yung pinalabas ni Saldico. Joliet Orbisondo, tama talaga lahat ang mga pinapatama. Joshua Estrada, kung papiliin ako kung sino sa dalawa, ang Judas o Trillanes at Duterte, si Duterte ang Judas dahil kumampi siya sa China. Pag-usapan na natin ang China. Yung pagkampi mo sa China ba, ibig sabihin masama yon? Sagutin niyo ako. Yung China at yung Russia, nag-aaway sila sa teritoryo. Pero bakit sila magkaibigan? Nag-away sila sa teritoryo. Yung teritoryo doon sa Northern China ay kinuha ng Russia. So bakit sila magkakaibigan pa rin? Ang sa atin, West Philippines na teritoryo, nag-aagawan tayo. At bakit, ang tanong ko sa inyo, bakit ang mga bus natin, lahat ng sasakyan dito, puro Chinese? Bakit pinapayagan ni BBM yan? Saan kayo ngayon? Ano ngayon ang katwiran ninyo? Bakit kayo bumibili sa Shopee, sa Lazada, puro mga Chinese products? Huwag na kayong bumili kung talagang ayaw, no? Ang pinag-usapan natin, ibang issue yung agawan sa teritoryo. Ibang issue yun kung makipagkaibigan ka o hindi. Okay? Bakit sinasabi nyo pag Amerika ka, maganda? Ginagamit nga lang ni Trump ang Venezuela. Ang mga kinuha, talagang tinanggal si Maduro para makuha lang ang pinaka-largest oil deposit sa buong mundo. Ngayon, sabi ni Pacho, wala pang 100 million ang salin ni Sara. Yun, sinabi niya na. Pwede mo ma-research ang salin ni Sara, nandito lang sa internet. Erin Grace Iguales, galaki lang mata. Ibig sabihin, ano ibig sabihin galaking mata? Hindi ko po maintindihan, pasensya na po. Amboy Palaes, Attorney Pulpul, may naipanalo ka bang? Marami po ako naipanalong kaso. Lahat po ng libel ni Percy Lapid, naipanalo ko po. At ako po nag-establisa ng tinatawag na causing doctrine sa libel. At pinanalo ko yun sa Supreme Court. Marami na po kong kaso na ipanalo sa Supreme Court. Kaya hindi na ko kailangan magibang. Kasi kung ikaw lang tatanong ka kung magaling ba ako,
Hindi naman ako magaling siguro, pero marami lang ako na ipanalo. Napakarami na rin. Hindi ko na mabilang. Of course, may mga kaso rin na talo. Ganun lang ho kasimple ang buhay. Parang cook. Kung minsan regular, kung minsan sakto, kung minsan zero. O, ganun lang yan. Patsolo, patso. Tapos ungas ka, matanda ka na, wala ka pa pala alam. Sino bang pinapasabihan mo na matanda? Ungas, wala ang pangalam. Well, ikaw lang siguro walang alam. Nagle-lecture ako, nasalita na ako kanina. Sabihin mo pa na walang alam. Si Joshua Estrada, pakisagot ang mga boss kung totoong drug lord si Michael Yang. Wala tayong ebidensya kung drug lord si Michael Yang o hindi. Pero inaakusa siya ni Trillanes sa kanya asyerto na drug lord. Ganon po yan ang masasagot ko. Wala akong ebidensya na drug lord siya. Okay? So Edmond, sa lawak ng noo mo, ay ibig sabihin po, kayo po ay gumagamit ng tinatawag na ad hominem na may personal ka ng noo ko. Edmond? Total, kaibigan mo naman, bata ka naman Trillanes, mas maganda, iban na lang kita dito. Ban you, sir. Ayan. So, sadik ko, hindi nga may papakita. Lawrence Piña, Florida, kidnap, may warrant of arrest. Sino ba yung kinidnap na warrant of arrest? Tapos, sino pa? Si Lawrence Piña, Florida, nabasa ko rin isa mo. Si Shai Adahar, wow, nawakas, kumikita ka na sa vlog mo. Sino ba sinasabihan mo? Okay? Joshua Estrada, negosyo yan, iba naman, teritoryo, attorney, ka ba talaga? Ay, attorney nga. Bakit nga? Marinig ko, napasa ng bariksam. Natanggalan ng lisensya. O, gano'n lang yan. Randy, Jesse, kawatan din yan si Trililing. Paskachi, hindi masama ang pakipagkaibigan, pero ang mga China sa pinaagaw, ay wala pong gano'n pinapaagaw. Huwag ka maniwala dyan sa mga gano'n. Sino bang may hawak kayo ng Pilipinas? Di ba si BBM? O bakit? Paano bang ginagawa niya? Bakit hanggang ngayon hindi nila kayang palayasin ang China dyan? Sige nga, sino sisihin mo? Si Carlito Pornlas, kumbinsido kami na patuloy ang bayad ni Bantag sa ICC, kaya pakitang gilas ang ICC. Kasi pag makauwi si Digong, gutom sila. Fortunato Bahunsua, salamat Sir Toto, sakto mga gamit sa mga China galing. O, tama naman, Rex Mangawang. Hindi po ba masama ang magsugal na dala ng mga China, yung Chinese na ay wala na pong pugo ngayon. Sa panahon pa dito, 13 pugo. Tinanggal nila pero pinalitan nila ng pigo. At pinalitan nila ng bingo plus. At mga nanalo sa bingo plus ay hindi nila binabayaran. Yun, ganun ang pumalit. At sabi ni Ralph Biliran, Toto Kasing, may pag-asa kayang matulungan ni Trump si Digong, ay hindi na tayo asa dyan. Iba, masyadong busy si Trump at pinapatanggal din siya ng mga kapwa niya Republican sa Amerika. Joliet Rebistondo, puro mga walang naubos ng oras ko dito sa mga pagsagot sa mga kuna. Puro mga baser. Inulan ako ng mga baser dito. Bihira lang kung makakita at makabasa na hindi ba baser. Pipito ba to? Madaming humanga sa iyo, Toto Kasing. Idolo ka namin, mabuhay ka. Salamat po. Junaline Becena, magkano kaya bayad kay Trililing? Ay tanong natin kay Trililing, siya lang makasagot niya. Talim, pinapalalat o pinapalala niyo pa ang propaganda ng kalaban. Hindi pa China at CCP. Hindi naman CCP ang China, kaaway ga nila ng mga kwan ng China eh. Yung mga makakaliwa, huwag kayo magalala. Ang NPA natin ay hindi nakakampi ang China. Gano'n lamang po yan. Fortunato Bahunsua, kana sir, kumbati gyud, dili palupig. Basta nandyan tayo sa katotohanan. Alfredo Dilan, at Tony Toto, taga Barotac Nuevo po kayo. O taga Barotac Biho. Isa Nuevo, Biho. Barotac Biho. Ang mayor nan si Mayor Raul Kausing. Yan ang kalinya ko. Tapos HMR, RM, puro sila ayaw sa China pero yung cellphone hawak galing China. Trillanes, bayad ni Bangag. Joshua Estrada, pakisagot na lang boss, pwede bang gawin economic advisor
ang isang Chinese national sa ating bansa, depende kung magaling siya, kung matalino. At saka wala siyang interest sa China na pinaglalaban. Kung negosyante lang siya, okay lang yan. Ulol kausing, walang iya, huwag ka mambubuli. Bakit ulol? Pag tinawag mo ko ulol, parang pangit pakinggan, ibaba na nga kita. Yan. Tapos Rex Mangawang, pinatagal na po kayong abogado. Alam nyo naman po kung walang resibo, wala kaso. Siyempre, Jen Makasinag, salamat Atty. Kausing, laging nakabatay sa batas. Tapos Pachulo Pacho, HMRM, tapos Bernard Magtibay, Albert Chavez, Joseph Villasin, Roland Catedrilla, kamag-anak ni Alex Catedrilla ng aking kaibigan na nag-compose ng kanta na ikakasal ka na. Yan ang kanta ni Alex Catedrilla. Tapos Jen Makasinag, Rowena Makapagal. Dami pumapasok na loyalista. Wala tayong magagawa. Ganun talaga. Okay. Si Trillanes lang kasi talagang walang ginagawa na maganda ito sa bayan natin. Okay, hanggang dyan na lang. At saka mga opposition, pati si Leni, binibenta niya eh. Kasi kung hindi lang niya hinarang si Leni, napabilang na sana ang protest na butuhan ng May. Kung na-recount yun, sigurado ako padalo si Leni. Ganun lang ako kasimple. Ano nangyari? Bago ka lang dumating, Charlie. Lorena Moreno, pati media, padala din bayad. Oy, magkano pala binayad? Bakit maraming mga media pumupunta sa kung may galaw ka, Mr. Trillanes? Magkano binabayad mo sa mga mga pumupunta sa media? Pascal Dela, sabi mo, pagkalbo, walang mundo. Pagkalbo, mas maganda siguro, tanggalin na lang kita, black, ban user. Yun, kung magsalita ng mga ganon. Rex Cataluna, kaibigan, kamag-anak. Hanga ko sa Sir Toto. Salamat po. Pwede nyo po akong birahin. Yung mga, naman, decente naman ang salita gamitin nyo. Okay? Okay, hanggang dyan na muna at maraming salamat po sa inyo.